Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 5 baril isinuko sa Sulu sa pinalakas na peace campaign. State witness at dating DPWH Undersecretary Bernardo humarap na sa Sandigan Bayan para sa bail hearing ni dating Senador Revilla. 20.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa Zamboanga bypass, 2 courier, tiklo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 5 loose firearms ang voluntaryong isinuko sa iba't ibang bayan ng Sulu mula April 18 hanggang 22, patunay ng lumalakas na suporta sa kampanya laban sa karahasan. Ayon kay Lieutenant Colonel Roy Dalumpines, Commanding Officer ng 104th Infantry para sa Bayan Battalion, naganap ang mga turnover sa Pata, Bangingi, Panamaw at Siasi sa ilalim ng Rido Free, Gun Free and Peace-Centered Community Program. Kabilang sa isinuko ang M1 Garand Rifles, KG-9 firearm at .357 revolver sa tulong ng mga barangay official at puwersa ng pulisya at militar. Sinabi ni Brigadier General Alaric Avelino de los Santos, commander ng 1102nd Infantry Ganarol Brigade, na indikasyon ito ng tumataas na tiwala ng komunidad sa peace initiatives ng pamahalaan. Patuloy ang kampanya upang hikayatin ang mas maraming residente na isuko ang mga armas at wakasan ng kultura ng karahasan. Muling humarap sa Sandigan Bayan nitong Biyernes si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. para sa huling araw ng bail hearing sa kasong malversation kaugnay ng 92.8 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Pinatindi ng testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang usapin matapos niyang iugnay si Revilla sa 25% commitment o kickback sa proyekto. Lalo pang umigting ang issue ng aminin ni former DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia na tumanggap siya ng hanggang 1 million pesos na pasasalamat mula sa contractors at nagbalik ng 130 million pesos sa gobyerno, isang hakbang na agad kinwestiyon ng korte. Sa labas, sumiklab naman ang protesta ng mga taga-suporta ni Revilla na itinuro si Bernardo bilang utak ng umano'y anomalya. Sa gitna ng banggaan ng testimonya, iginiit ni Revilla, lalabas ang katotohanan. Lalabas ang katotohanan. Arestado ang 2 hinihinalang drug courier matapos masamsam ang tinatayang 20.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City noong Biyernes ng hapon. Narecover sa kanila ang humigit kumulang 3 kilo ng hinihinalang shabu na nakalagay sa 3 plastic packs kasama ang marked money at drug paraphernalia. Sa paunang investigasyon, sinabi ng mga suspect na sila umano ay inutusan lamang bilang courier ng kanilang kamag-anak. Ito na ang ikatlong malaking drug haul ng PIDEA sa lungsod ngayong buwan, kasunod ng 3.4 million at 6.8 million pesos na operasyon. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sidchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.